Good morning sa inyong lahat mga dre. Ito yung first video natin, first upload natin ngayong January at binabati ko pa yung lahat ng isang manigong bagong taon. Sana yung 2026 ay maging maayos ang ating buhay, ang ating kapalaran. Yan. Okay, nandito po tayo ngayon sa Lingayen, sa Pangasinan at papunta po kami ni Pel sa iba, Sambales dahil kakumustahin natin ang isang character actor slash action star noon, dekada 90 na nakilala sa pelikulang Bangis. Yan, kasama ni Sir Monsur del Rosario. Walang iba mga dre, ang ating kakumustahin ngayon na matagal nang walang balita sa kanya ay si Mr. Raymond Quijano. Pupuntahan natin siya sa Iba, Sambales mga dre. Kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Alamin natin kung ano bang pinagkakaabalahan ngayon ni Mr. Raymond Quijano. So let's go! Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Si Rai TV ang bahala. Kay Rai TV magtiwala. Lahat ng trivia niya'y pasok, hahanap-hanapin talaga. Wala kang magawa, pumunta ka na sa channel niya. Rai TV, Rai TV. Iba-iba ang mga kwentong nandirito, masasabi mong hindi imbento. Siguradong mawiwili ka sa kada nood ng aking palabas. Tanggalin natin kung ikaw man ay nababagot. Kesa magmukmok sa gilid, manood at makinig. Sama mo ang mga kakilala mo at tropa. Sama-samang panoorin ang mga istorya. Infanta Quezon, 7:45 AM. Ay, gagi. Infanta Pangasinan, 7:45 AM. Ako mo. Hanapin talaga ang magawa. Pumunta ka na sa channel niya. Rai TV, Rai TV. Samot-saring mga kwento, halika tuklasin kung anong mga nangyari sa kanila. Yung mga iniidolo natin sadyang kakaiba. Pag gumanap sa palabas, mapapahanga talaga. Action man o komedya, narin ang tundo, nandyan si Mga dre, nandito na tayo sa lugar ni Sir Raymond Quijano at konting-konti na lang malapit na tayo sa bahay niya. lahat ng Tara. mga klasiko na palabas. Sa YouTube channel ko naka-upload na kalahad. Mga Hi, sir! artist na nakakaalam at ibahagi mga Hello po. hindi nila alam. Ba't hindi Yan, mo si Sir siguro Raymond mapanood? Quijano. Mga kwento detalyado at hindi binuod. Bawat pahina ay mayroong kabuluhan. Siguradong merong aral kang kapupulutan. Si Rai TV ang bahala. Nandito na nga tayo ngayon. Sa ilang oras ang biyahe natin? Buti hindi kayo nahihapang maghanap, no? Hindi naman, madali lang sir. Sanay na po kami. After 4 hours ng biyahe natin mga dre, ayun, nakarating na rin tayo dito sa Okay. lugar ni Sir Raymond Quijano dito sa Iba, Sambales. So, Welcome to Sambales. welcome Sa to Iba. Tara, abangan nyo yung kwentuhan namin ni Sir Raymond. Okay. Sir, Yeah. magandang umaga sa inyong lahat mga dre. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng Rai TV, ako po ay bumabati sa inyo ng isang manigong bagong taon. Ito po ang ating unang-unang content ngayong taong na ito, 2026. Aha. Siyempre, ang pinaka hihintay nyong request na last year pa nire-request nyo na ating kapanayamin at kumustahin. Siyempre, pagbibigyan namin kayo. Ganyan kayo kalakas sa Rai TV. Walang iba mga dre, hindi ko na patatagalin, no? Ang naging bida ng Ligaw na Bala at Buena Vista. Siyempre, isa rin siya sa mga supporting ng Bangis. Yan, sikat na sikat yan na pinagbidahan ni Mr. Monsur del Rosario. Mga dre, pinapakilala ko po sa inyo si Mr. Raymond Higango, or mas nakilala natin sa pangalang Raymond Quijano. Yan, Sir Raymond Quijano mga dre, palakpak naman dyan. Live audience. Magandang morning po sa inyong lahat. At saka Happy New Year, manigong bagong taon sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng Rai TV at saka sa yung mga sumusubaybay sa akin at sa mga naghihintay ng pagkakataon ito. Maraming salamat.
Yan. Napakapalad natin mga dre, no? Kasi sa tagal ng panahon na wala tayong balita kay Mr. Raymond Kiano, napaunlakan niya tayo na makumusta siya at makakwentuhan. Ito yung isa itong blessing ngayong 2026 dahil napagbigyan namin ang inyong mga request. Pero syempre sir, bago ang lahat, kumusta muna kayo? Ito, medyo kahit mayroong konting nararamdaman dahil sumemplang ako kanina. So may konting pagtikim ng action. Yeah, Yeah. bago dumating sila Direk Rai, meron akong sinadya sandali dyan sa may Botolan. Medyo umuulan ng konti. Madulas yung daan. So sumemplang ako. So ito masakit. Pero okay lang. Wala namang, hopefully walang fracture. Yeah, okay na okay. At hopefully na maging maganda ang blessing nitong pagpasok ng 2026 sa ating lahat. Yan, sana. Tsak, oo nga, tama kasi kanina papunta kami, nag-message si sir na yun, na disgrasya nga daw siya. Motorcycle yung gamit niya. Buti mild lang. Sana okay lang sir, no? Yeah. Oh, sir, umpisa na natin yung ating kwentuhan dahil alam ko excited na ating mga manonood, no? Yeah. Bago po ba kayo, taga saan po ba talaga yung original sir? Dito sa Zambales? Dito ako lumaki sa Iba, Zambales. Okay. Dito ako nag-elementary, high school. Pero ang talagang kapanganakan ko sa Tuguegarao, sa Balsain. Kasi ang tatay ko nagtatrabaho siya sa telecom. Tapos na-destino siya doon ako pinanganak. Okay. Tapos siguro months pa lang ako, na-destino siya ulit dito sa Zambales. So yun, simula nun dito na ako lumaki sa Zambales, sa Iba Zambales niya. Actually diyan sa Santo Rosario, to be exact. Santo Rosario, Iba Zambales. Yan. So tubong Zambales tayo. O syempre, siya nga pala, bagong lahat, no? Binabati ko ang lahat ng mga kababayan natin dito sa Zambales, particularly dito sa Iba. Kumusta po kayo? Lahat ng ating mga manonood dito. Sir, bago po ba kayo mapunta sa showbiz industry, ano po bang pinagkakabalahan nyo noon? Bago, estudyante ako sa nag-aaral ng kolehiyo dito sa FEU. Ang kurso ko ay Fine Arts. So nasa ika-4th year na ako. Isa sa subject namin sa Fine Arts is photography. Ang napili kong public interest ba yun or mga tao ang subject ko. So nung time na yun, EDSA Revolution, ito yung sarado yung EDSA. Tapos lahat ng tao nandun sa may I think yung tinatawag nyo yung EDSA Shrine ngayon. Yeah. So nagte-take ako ng mga pictures kasi yun yung presentation na gusto kong doon sa subject namin sa photography. So yun ang ginagawa ko bago ako napasok sa showbiz. Paano naman kayo napasok sa showbiz, sir? Ayun nga, yung kadugtong nun. Ano nangyari? Siyempre kasi medyo Related. hating gabi na yung nangyari sa EDSA. So pauwi na ako. Tapos naglalakad ako sa gitna ng EDSA. Walang tao, walang sasakyan kasi nga sarado eh. So may sumusunod sa aking talent scout. Sinusundan niya ako. Tapos nung akala ko nga masamang loob eh. Akala ko hold-upper eh. Sabi ko pagka huminto ako at kunyari magpipretend akong iihi doon sa pader sa EDSA sa may Gilid. sa may krami. Pag sumunod sa akin to, upang ako, sabi ko gano'n. Yeah. So tinanong niya ako kung model ako, gano'n. Payat pa ako noon eh. Pero medyo medyo may height na ng konti. So patpatin pa ako. Sabi mukha ba akong model? Ganun pa ako, suplado pandating eh. So sabi niya hindi, pero may figura ka, sabi niya gano'n. In-encourage niya ako. Binigyan niya ako ng calling card, sabi niya kung gusto mo, sabi niya
hindi kita pipilitin, sabi niya, pero ibigay ko sa yung calling card. Sabi niya, pag nagbago isip mo, tawagan mo ako. Yung card na binigay niya sa akin, ito yung umpisa ng yung first batch ng Ginoong Pilipinas. First batch, First pioneer. batch ng Ginoong Pilipinas. So, tama-tama yung opisina doon sa malapit sa FEU. May kali doon, hindi ko na matandaan kung anong kali. So, doon yung office. So, one time, pauwi na ako galing sa school. Nakita ko yung address. Sabi ko, dito lang yun eh. So, binisita ko. Ayun, doon na nag-start. So, pagdating ko doon, pinapasok na ako, pinapirma, ganyan. Hanggang sa, and then, the history. Yun, sinali na ako Modeling. sa pageant. Yung pageant ng kumbaga ito yung male version ng Binibining Yeah. Pilipinas. So, sa natapos ko yung buong pageant. So, hindi ako nanalo, pero ang award ko sa Mr. Photogenic, yung mga ganun ba. Tapos, Special awards. dyan, nakilala ko na si Kuya Ed. Tapos, iniikot niya na ako ng mga TV stations. Yun. Tapos, pinakilala niya sa akin si Julio Diaz kasi si Julio Diaz yung kanyang minimanage noon, sila Cherry Pie. May hawak na siyang mga artista. Oo, sila Juan Julio Diaz nga, sila Cherry Pie, gano'n. So, ang unang project na nagawa ko noon sa TV, yung Handog ng Peta. Pero wala talaga akong experience. Theater-wise, TV-wise, pelikula-wise, wala akong experience. Sinarang ko. At all, wala rin workshop dati, wala Walang workshop. Talagang, salang kaga. kumbaga, fresh from the water, sabi nga nila eh. So, sinarang ako. Ang eksena, ito sila Ray Ventura, yung mga batikang mga veterano. stage actors, di ba? Magagaling yun. Ray Ventura, tapos ka-eksena sila, si Julio Diaz nga, interaction. Sabi ko, anong gagawin ko dito? sabi niya, basta, ka lang, Teatro yan, sir. Napasabak ako sa show. TV show pala. TV mismo. Okay. Yun nga, Handog ng Peta, yung Channel 4 yun eh, ang pagkakaalam ko eh. So ito yung pero may political na mga subject na mga topics sa TV, yan yung mga yan. Mga tungkol sa mga pag-aalsa, yung mga ganon. So, kumbaga parang paikot yan ng meeting, nagme-meeting sila, ganito, ganyan na usapan. So, ako, tatakot lang ako, react lang ako ganon. So, yun yung unang project ko. So, nakatikim ako ng at least 500 pesos noon. Yan ang unang sweldo ko, 500 pesos. Pero, nung time na yun, malaki na yun, siguro 90s yun, 90s, oo. Napunta na ako sa Viva, ganyan. Napunta ako kay Tito William Lery. So, unang pelikula ko yung kay Robin. Pero ano lang ako noon, extra lang. Anong movie po yun? Goods, Utol Kong Hudlum. Sa Utol Kong Hudlum. Robin Padilla, Dina Morales. Anong eksena doon, sir? Wala, mga lang kami, anong tawag doon, yung mga poste-poste sa likod ng Background. So yun ang goal namin sa Utol Kong Hudlum. Yun ang first, isang buwan kami sa location sa Baguio. Pero wala pang kalahating segundo yung exposure sa pelikula. So yun ang experience ko. Anong eksena yun particularly? Yung doon? Naalala nyo? Ang main character yata doon, kung matatandaan ko, si Mark Hill. Hill, I believe, tagal na doon eh. So ngayon, si Mark Hill, siya yung pinaka-leader ng kontrabida ng Bilin. Kami yung mga alipores. Nandun kami sa likod. Nakatayo lang kami ganon. So, kwentuhan sila, dialogue kami. Nandun lang kami sa background. Dadaan lang yung camera ng ganon. Siya yung nagpakidnap kay Bina, di ba? Tama ba? Parang I ganon. think so, yeah. Kung naalala ko lang yung movie. Kasi parang dalawa yata yung Utol Kong Hudlum eh. Dalawa. Yun yung... So, yung 1 and 2. Kumusta yung experience na yun, sir? Malaking sa akin kasi, kumbaga, doon ako na mas lalong na yung interest ko sa Acting. at sa pelikula.
Pero sabi niyo, ano lang kayo doon, beat roll lang, kumbaga, wala naman Oo. kayong dialogue. Hindi na ba, di ba kayo Actually, hindi pa bitrol. Talagang ano lang eh. Kumbaga, extra lang talaga? extra lang talaga. Pero ano na, doon nagumpisa sa utol kong hudlom kasi meron akong naging kaibigan doon na stuntman, yung double ni Robin, si Rudy Ramirez. Si Direk Rudy. Shout out, Malaking- Direk Rudy. Yeah, shout out to kay Bossing. Kasi Bossing ang tawagan namin yan. Kaibigan natin yan. Oo, Shout out niyo, sir. Kumustahin niyo? Doon nabuo yung Dulasgang sa utol kong hudlom. Oh, Meron kaming grupo ng ano na yan, yung mga yan eh. talaga? Mga Dulasgang, mga pag sa catering, di ba? Konting padulas yan. Dagdagan mo ng Okay, konti. kaya kami binasagan. Dulas. Direk Yeah. Rudy, may sikreto Yeah, pala so- kayo, Yeah. So, doon ko nakilala si Direk Rudy. Tapos, sa SOS siya eh. Nagtitraining sila dyan sa may Pasay yata yun. Dati dyan sa may, malapit sa, yung Red District dyan dati. So anyway, sabi niya, Bossing, sabi niya, nakikita ko may potential ka. Sabi niya gano'n sa akin, gusto mo mag-training ka sa stunt? Sabi niya gano'n. Tuturuan ka namin, titraining ka namin. Paano sumuntok, paano tamaan ng suntok, yung gano'n. Paano tamaan ng baril, Opo. yung gano'n. O sige ka. So, yan. Nag-training ako sa kanila. Okay. Sa utol, yung utol kong hudlom, malaki ang ano sa akin nun. Parang break nyo na yun, kumbaga. Oo, yun, kumbaga yun yung naging butas para maging magpatuloy ako sa larangan ng pelikula. Pelikula. Kasi yung experience ko dun sa yung unang TV ko nga, yung Handog ng Peta, yung eksena ko kay Julio Diaz. Opo. Una muna, kumbaga, financially doon ako na-attract. Kasi, wala pang 30 minutes yung eksena namin eh. Kumita na ako ng 500. Wala akong ginawa. Biro. Nakaupo lang ako. Diba? Mabilis lang kumita, parang Eh, gano'n. magkano lang ang yata nun? 80 pesos lang yata ang minimum doon. Lakas na. 500. Sabi kong ganon. 80 pesos maghapon, di ba? Ito, wala Saglit pang lang. 30 minutes. Sabi ko, dito na ako. Oo. Madali ang pera. Sabi ko, parang dito na ako. Tapos nung yun na, umpisa namin yung gulong, nakita ko yung yung process ng tsaka yung, nakita ko yung pag-ano ni Robin eh. Pag-angat niya. Pag-angat niya eh, nagsimula siya sa TV, tapos binugbog sa TV, tapos yun nga, utol ko doon, pumatok. Sabi ko, okay ito ah. So, naging inspirasyon sa akin yon. Si Robin. So, yeah. Si Robin, tsaka si, yun nga, sa utol ko doon. At tsaka yung si Bossing Rudy, dahil siya nag-encourage sa akin. Sabi niya, Kasi ito, kung hindi dahil sa kanya. Kasi sabi niya, kung papasok ka sa action, dapat alam mo yung mga routine. Kasi kapag pag pumasok ka sa action at awkward ka, pagtatawanan ka eh. Tama. Sabi niya, Bossing, para kailangan mo matutunan yung mga cinematic na mga movement. Sabi niya, okay. Sabi ko gano'n. So, yun kasi naging mindset ko na sa action ako. So, nag-ensayo po kayo sa kanya? Nag-ensayo ako, yeah. Tinraining nila akong malaglag sa bubong, yung dalawang palapag na gawang, babagsak sa isang yung parang yung ganyan, tapos babagsak ulit sa karton, gano'n. Tapos yung mga rolling, gano'n, sa akin, tatalo ng 10 tao, yung gano'n. Yun, tinuro nila sa akin yun, kung paano sumuntok ng wallop, ng gano'n, at saka yung kasi yung sa pelikula kasi, hindi uubra sa pelikula yung totoong dapat cinematic. So mayroong overacting minsan yung dito sa, di ba? Dito magagaling, dito sa boxing dito magagaling. Sa shooting dito magagaling. Ganon. Para yung yung dalawa shots, ba? Ayan. yung shots maganda. Cinematic. Cinematic ang tawag nila doon. So malaki palang impluwensya ni Direk Rudy Ramirez. Yeah. Naging career ninyo sa Sa patuloy niyo nag-ensayo, ano po yung sumunod na nangyari? Nagkaroon So nasa Viva ako noon, siguro mga 1 taon, puro ganun ang role ko. Tapos si Tito William, William binispat siya Lery. niya, kasi siya ang manager ko noon eh. Okay.
dinispatcha niya ako. Sabi niya, I have to let you go. Sabi Bakit niya daw po? ganun. Wala daw akong potensyal. Alin sa akin yun. Sabi niya? Oo. Wala daw akong potensyal. So, naging challenge sa akin yun. So, sabi ko, patutunayan ko na mayroon akong puwang sa pelikula. So, nung time na yun, nag-set ako ng goal. Sabi ko, ang goal na sinet ko, sabi ko, gusto ko makilala akong kontrabida. Yun. Na gusto kong maging katulad nila Tito Eddie. Sila Boss Paquito Diaz, Max Alvarado, Romy Diaz. Ganyan mga hilera nila. Yun ang iginsinet kong na makahilera ako doon. Mapasok yung mga batang mga kontrabida eh. Mga pogi Sino at po? magagaling mga artista. Edo Manzano, diba? Edgar Mande, yung kamamatay lang na isa na tisoy. Si Patrick. Sila Monching, di ba? Mga anak ng mga artista yan eh. Acting wise, at saka yung mga mukha, mga Tisoy. pogi, yung mga ganun, di ba? Oo nga. So nagset ako ng goal, sabi ko kailangan nakahanay ako sa kanila. Okay. Pag pumili ang bida ng mga kontrabida, kailangan isa ako sa pagpipilian. Okay. Yun ang sinet kong goal. Tapos Pero wala nang nagmamanage sa inyo yun, sir. Independent na. wala, oo, kasi ano na nga ako. Okay. I-dispatch na nga ako sa Viva eh. Apo. So, sabi ko, ina-analyze ko ngayon. Sabi ko, ano ba ang uso ngayon? Nung time na yun, puro martial arts. Ronnie Ricketts, karate. Monsor de Rosario, taekwondo. Roy Binson, aikido. Di ba? Etc. Mga martial arts. So sabi ko, kailangan pag Monsor ang alam niya na marunong akong mag-taekwondo. Nag-aral akong taekwondo. Talaga? Oo. Pag si Roy Binson, sabi ko, Aikido. aikido, nag-aral ako ng aikido. Yun yung advantage mo, sir. Oo. Ronnie Ricketts, karate, nag-aral ako ng karate. Doon sa sa Powerplex dati. Talaga? Dating wala na ngayon. Powerplex gym, doon ako nag-workout, doon ako nag-training ng aikido, taekwondo, at saka karate. Kasi may mga session doon. Lahat yun ginawa nyo para sa movie. Doon Para sa goal na sinet ko. Yun sa goal. Na maging makahanay doon sa mga kontrabidang pagpipilian. Okay. Kasi sabi ko, kailangan mayroon akong edge sa kanila. sa kanila. Tama. Kasi mga pogi, di ba? Tapos acting wise, ang gagaling, di ba? So acting wise, nung time na yun, tadtarin mo ako ng pinong-pino, walang dugo ng artista ang lalabas sa akin. kahit na kapatak. Nag-workshop ako. Oo. Nag-workshop ako and then isa pang malaking sa acting ko yung teatro. Sumali ako ng teatro. Nagteatro kayo. Oo, nagteatro. Malaking bagay yun pag nakapasok Yan, sa theater. Bulwagang Gantimpala, tapos yung mga iba pang mga independent na mga producer ng yung sa mga nag-iikot ng mga campus, yung Florante at Laura, yung mga gano'n, yung mga ginawa ko yon. Tapos sa Santa Ana, 10 taon kong ginanap ang Kristo. Ting mahal Ting na mga araw. araw. Oo, ako yung Kristo. Talaga? Oo. So, Consistent yun, 10 years? 10 years. Tuloy-tuloy. Oo. Nag-start ako 1992. Nung isang araw nga, binisita ko ang tanghalan. Mayroon silang nakitang poster. Nakalagay 1992. Yun yung unang sinakulo ko. 92. 1992, oo. So, 10 taon kong ginanap ang Kristo sa Santa Ana. Sa sa Santa Ana, sa Plaza Hugo. And hopefully na this year na magawa ko ulit. Okay. magawa ko Gumanap ulit bilang Kristo. Hopefully, kasi nung nag-meeting nga, nung binisita ko nga sila, nabanggit nga yan, napag-usapan nga yun. Sabi ko, teka muna, sabi ko gano'n, sa edad kong ito, pasababuhan yung Kristo. Si Kristo, 30 years old di ba? Ako 60. Hindi naman halata, sir. Hindi naman halata. Sa bagay, sabi nila, sa itsura ko ngayon, medyo may balbas na at bigote, tapos mabanggo, sabi niya, medyo may qualification, ba? May pasok ng konti. Pasok. So yung yun, sir, yung effort nyo na yun na mag-aral ng Aikido, Karate, tsaka Taekwondo, nagkaroon ba ng magandang resulta? Oo. Anong nangyari po? Oo, sa
unang pelikula na pinagsamahan namin ni Monsur, yung Romano Sagrado, Okay. Talim sa Dilim. Mm. So, nung time na yon, sariwang-sariwa si Monsur So, as a champion ng taekwondo. Matunog. Oo, tapos, siyempre, si Monsur kasi, gusto niya minsan medyo dumadapo ng konti. Ayaw niya ng peke Bitin. peke siyempre. na kwan. So, ako noon, medyo, siyempre, dahil nakapag-ensayo na ako, nag-workout na ako. Ano kayo nakapasok doon? Saan? Sa Romano Sagrado? Yung may ginawa kong komersyal na na Kreml S. Okay. Tapos yung writer doon, kaibigan ni Dondon. Kaibigan ni Dondon 'yon. Tapos nung natapos namin project, naging best friend ko 'yon, si Harvey. Okay. So, sabi niya, tawagan din namin ng bossing. Bossing, sabi niya, ganun din ang sabi niya sa akin. Sabi niya, malaki ang potential mo, bossing. Gusto mo, kaibigan ko ang real. Sabi niya. So, pinakilala niya muna ako una sa kapatid niyang babae ni Dondon, si Rosel. Si Rosel kasi, pagganon-ganon ng Amerika at saka Pilipinas. So, pinakilala niya ako sa madaling salita kay Rosel. Tapos, nung nakausap ko nga si Rosel, sabi niya, hindi ako, sabi niya ganon, nag-handle ng pagdating sa ganyan. Gusto mo pakilala sa kapatid ko dahil siya nagla-line produce, sabi niya ganon. So, pinakilala niya ako kay Don. Tama-tama, nung time na yon, nag-audition sila ng mga characters sa kalaban ni Monsur. Sa isang yung yun. Isa sa mga talim. Okay. Ang talim, ang qualification, mahabang buhok, malalaki. So, mahabang buhok ko noon eh. Pasok ako. Mas matangkad. Oo, so yun ang naging pelikula namin. Okay. Talim sa Dilim. Puro mga martial, si Siyempre. Monsur. Siyempre, So, ang director pa, Hong Kong director, si Philip Philip Ko. Ko. Mga kable-kable yon. So, pagka, nagustuhan ako ni Mon at saka ng director kasi tuwan-tuwa sila sa akin dahil siyempre nasanay ako sa SOS eh. 'Di ba? Stunt eh. So pag sinipa ako ni Mon, hahatakin nila ako ngayon ng kable. Lumilipad ako ngayon. Sa likod. Oo, tuwan-tuwa yung director at saka tuwan-tuwa si Philip at saka si Mon. So doon kami nagkasama ni Mon. Diba? Okay. Kaya gusto niya akong makasama sa pelikula kasi pagdating sa bakbakan, talagang yung wala ang problema sa akin. Sabi ko mo, sige, ikaldag mo, sabi mo, patabahin mo, sabi mo, tapos ako nang bahala, sabi ko gano'n. So, Talaga? Oo. Talagang tumatama dito, gusto niya gano'n kasi gusto niya talagang Nararamdaman niya. Oo. Siyempre. Yeah. Tapos i-acting ko na lang, tapos yung sila Kuya Lito, yung hawak ng kable, sila yung ihatak ng kable ngayon. Pag napo ng gano'n, pag jerk gano'n, lumilipad, parang akala mo mga Hong Kong na mga movies, parang gano'n. Yeah. So doon Naging maganda yung chemistry niyo ni Mon, yeah. Oh, ganda nga ng relationship namin ni naging kaya pala marami kayong pinagsamahan yan, Bangis, Buhawi Jack. Oo, Buhawi Jack. Ano pa ba yung isa pa? Nakalimutan ko na yung title eh. Basta meron pang isa na pinagsamahan. Kasi tumuto ang asahan si Simon. Gusto niya ako makasama sa pelikula. Kumusta siya si Sir Monsur? Bilang kaibigan, bilang katrabaho. Oo, talagang nung nagkasama kami sa lalong nabuo yung bonding namin, nag-shooting kami ng Bangis. Para kami magkakapatid yan sa set. Bangis. Oo, talagang si Simon talagang walang sa katawan, walang tawag doon, walang inhibitions, walang down to earth. Yun. Hindi mo bida, parang gano'n. Parang pare-pareho lang yung level namin on. Yung Bangis talaga, naging usap-usapan talaga yung movie na yun. Actually, hanggang ngayon, pinag-uusapan. Talaga? Yes! Trending pa rin siya hanggang ngayon. Kapag naglabas ako ng updates or post tungkol sa Bangis, talagang lumalabas yung mga nanood doon. I remember, naalala ko yung mga movie na yan. Grabe yung movie na yan. So, nakikita ni Sir Monsur yan. Na nagko-comment siya doon. So, natutuwa din si Sir Monsur actually. Kaya nga, may plano tayo tungkol dyan sa Bangis eh. Kaya nga, Aabangan ng ating mga followers. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Ay, yung nabanggit nyo yung Bangis, sir.
Kumusta yung ano, saan po ang location nyo nun? Bangis, ang location namin sa Murong. Sa Bataan pala Bataan, yun. Okay. Diretso yung lahat yun. Bataan yung lahat. Bataan yun. Okay. Straight doon kami. Mm. Kaya nga nabuo yung ano doon, yung Banding. yung banding, yung camaraderie, yung ganon. Mm. Doon kasi nakaano lang kami sa isang village eh. Doon kami natutulog, doon kami Lock-in. kumakain, oh. Minsan pa nga dahil siyempre ano yun eh, fisherman's village yun eh. Mm. So minsan sinasalubong namin yung mga mangingisda, bumibili kami ng mga sariwang isda. huli. Saka kami nagluluto mismo, gano'n. Sarap. Kami, sila mo yan, natikman nga niya yung luto namin, yung ginsaang igat. Wow. Tonto, gustong gusto ni Mon. I hope na hindi mo nakalimutan yung experience na yon, yung igat, yung ginataang igat. Yeah, tonto kasi doon. Nakakakot lang kasi nga, yung pag naalala ko yung bangis, naalala ko rin si Sir Alex. Ayo, David. yeah. Isa siya talaga sa mga Yeah. tumatak din na karakter dun eh. Mhm. Parang monk siya dun eh. No? Sir, Mhm. Yeah. kumusta yung pagkakaibigan niya Sir Alex? Actually, kumpare ko si parang Alex, yung si yung junior, inaanak ko yun. Okay. Yeah. Dahil nga yung friendship na buo. So nasa US ako, kami ni Rando. Kasi kasama din sa bangis si Rando. Yes, Sir Rando. So, buhay pa si paring Alex noon. So, si Rando, nagkukwentuhan na kami. Sabi ko, pare, pagka uwi natin, bisitahin natin si ano. Kasi nag-uusap kami yan sa Messenger eh. Paring Alex ako, si Rando, yan, si Mike. So, usapan namin, puntahan natin si paring Alex, dalawin natin, di ba? Kasi nga, binibiro pa nga namin siya tungkol sa ano, yung pagpasok niya sa ano eh, sa Batang Quiapo eh. Dahil sila senador nandoon, di ba? So, yun nga, binibiro nga namin si ano, pare si ano, nandiyan na, ano ka, pasok na ano. So, finally napasok siya, pero sandali lang siya doon. And then, nung ano nga, so bago ako nakauwi, pumano na si paring Alex, kaya hindi ko na Huli na. Yeah, huli na. So kaya yun yung unang-unang ginawa ko na nung pagdating ko dito, sabi ko hindi pwedeng hindi ako dumalaw sa puntod ni paring Alex. Malaki din ang impact sa akin ni paring Alex sa showbiz career ko. Dahil nung magsisimula pa lang ako sa Regal, wala akong sasakyan. So, pag may location, sumasabay lang ako sa crew para maaga ako sa set. Ayoko kasi nalilate sa set. Sa akin, hindi baling ako ang maghintay. Wag lang ako ang hinihintay, di ba? Apo. Kasi hindi magandang impression yun eh. So, si Alex, magkasama kami sa Regal. Nung nalaman niya na, ito nga yung, nagsushoot kami sa, yung, Ligaw na Bala, sorry, yung, yung, Bangis, at saka yung sa iba pang movie. Nagkakataon na, magkasama kami ni paring Alex. Tapos, yun nga, sumasabay ako sa crew. Alas 5 pa lang, nasa Regal na ako, sa studio na ako, para hindi ko ma-miss yung biyahe ng crew. Kasi location eh. Apo. Nung nalaman ni paring Alex, sabi niya, pare, kung gusto mo, sumabay ka na lang sa akin. Tapos, hindi, pare, nakakaya naman. Hindi, okay lang, sabi niya. So, naging, siyang hatid sundo niya ako, ganun. So, malaking, sa akin ni paring Alex sa career ko sa Regal. Naging mag-close talaga kayo, no? Oo, naging close talaga kami, yeah. Kayo na Sir Rando, no? Oo. Kaya, Nakakalungkot nga. Kaya sobrang lungkot ko na nung time na yun, hindi pa ako makauwi eh. Hindi ako makauwi, kaya nung namatay si paring Alex, kaya ito nga nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makauwi. So yun ang unang-unang ginawa ko, dinalo ko yung punto niya. At least
pay some respect, di ba? Ako naman natutuwa ako, nalulungkot na natutuwa din kasi at least ano kasi kahit papaano na naibigay ko rin yung gusto niyang mangyari na magkaroon ulit siya ng sa pamamagitan lang kahit papaano yung malit na proyekto lang na ginawa namin Oo. sa Rai TV natupad yung gusto niyang mangyari na Tuntuan nga kami ni Rando eh. talaga po. Tuntuan nga kami ni Rando eh dahil yun nga. Pero nalaman ko yung nandito na ako. Sabi niya, pare may ginawang si Alex bago siya mamatay. Sabi niya gano'n. Ganun pa? Kay Derek Rai, sabi niya gano'n. Tinilang ko kagad. Ito nga yung igid. Opo. Sabi ko, okay at least bago siya namatay, natupad yung niya na kagustuhan niya na magkaroon ng isang pelikula na siya yung lead, di ba? Parang para sa kanya talaga eh. Naisip ko nga nung nawala siya, siguro talagang para sa kanya talaga yung role kasi nga kumbaga last na pagkakataon niya na yun para lumabas eh. Kumbaga, hindi natin kasi alam yung mangyayari sa hinaharap eh. Tama. So, na-realize ko lang nung nawala na siya, siguro talagang para sa kanya yun. Ayun. Nakakamiss lang kasi mabait na tao. Totoong tao kasi siya eh. Yeah, tuntua nga Mabait sa akin nun, sa Alex. Tuntua nga kami ni Rando, nakita ko yan. Kita namin yung maliit lang siya pero at least. Diba? Sayang lang. Pero anyway, ganun talagang buhay. Sumalangit nawa. Yeah. Nanonood ngayon yan. Shout out, Sir Alex. Anyway, para pagpatuloy po tayo. Tuloy-tuloy yung naging movie nyo with sa action. Tapos ano yung first nyo? Paano yung yung breakthrough ninyo? 'Di ba nagkaroon po kayo ng movie? Yeah, Na pinagbidahan ninyo. Yeah. So, after ng Bangis, tapos yung iba pa. So, ibinigay sa akin yung Ligaw na Bala. Nung una, ayaw ko pang gawin eh. Bakit po? Kasi, kumbaga, kakastart ko pa lang sa Regal nun eh. So, Romano Sagrado pa lang yung nagawa ko, tapos yung Bangis, tapos marami pang mga ibang mga maliliit na role sa Regal. So, kumbaga, hindi pa ako masyadong kilala ng tao. Parang ayaw nyo pa. Ayaw ko pa, kumbaga, hindi pa hinog. Kumbaga, hilaw pa, ganun. Hilaw pa, oo. Oo. Sabi sa akin ni Don, take it or leave it. Ano gagawin ko, di ba? Tama. Ang daming nakapila sa na makakuha lang ng extra, masaya na, di ba? Ito, bida ang binibigay sa akin. So, ginawa ko. Pero sabi ko, I don't guarantee na kasi bago pa lang ako eh. Gumagawa pa lang ng pangalan. Ano pa lang ako eh, nakilala pa lang ako sa Bangis, sabi ko gano'n. Tsaka sa Romano Sagrado, hindi pa naman gano'n kaano yung pangalan ko noon. So, gano'n ang nangyari. So, ginawa ko yung movie, natapos, na turn out na okay lang. Yeah, tapos, sumunod nun, yun yung ginawa na, puro balik ulit ako sa pagiging support yung Buhawi Jack, yung gano'n. Apo. Delete, kung mabuhay muli, yung gano'n. Soren. So, yun yung mga so, yun yung unang naging bida ko, yung Ligaw na Bala with Alma Concepcion. Alma Concepcion. Yeah. Di ba naging leading lady nyo rin si Anjanet? Anjanet, yung movie na na Buena Vista kapag dumanang ang dugo. Yung Buena Vista pala yun. So, sobrang ako dun sa movie na yun kasi masyadong attached sa akin kasi doon ko nakita na si Direk Baldo naniwala sa akin. Nagtiwala siya. Nagtiwala sa akin, yeah. Kasi nagkasama kami niyan sa Emong Salvacion. Eddie Garcia? Eddie Garcia at Gardo Bersosa. Okay. Ano yun? Action comedy. So, siya ang fight instructor namin doon. So, parang katulad nga ni Direk Philip ko, si Direk Baldo, lahat ng ipagawa niya sa akin, ginagawa ko. Walang double. Lahat ng mga stunt na ginawa ko doon, ako yun. So, natuwa sa akin si Direk Baldo. Kaya nung
may kumausap sa kanyang producer na kailangan ng bida, ako yung ginawa niyang bida. Ah, Yeah. talaga. Kaya talagang Galing, sobrang kay Direk Baldo, kaya yun nga yung gusto kong dalawin din ang puntod ni Direk Baldo. Oo. Yeah, Saan ba kasi si Direk malaki Balto? sa akin. Batangas? Cavite. Cavite si Direk Baldo. Tsaka si Direk Jun. Jun. Kasi si Direk Jun din, siya ang director ko doon sa Ligaw na Bala. Ang Direk Jun Posadas. Yeah, Direk Jun Posadas. Wala na rin si Direk Jun eh. Kaibigan natin Yeah. yan si Direk Jun. So yun yung mga malalaking sa akin sa Para sa inyo, yan talaga para yung mga sa career ko sa sa action, sa action. sa movie. Yeah. Tapos after noon, puro supporting na. Yeah, supporting na. Mm. Tapos, ang huling gawa ko ng supporting yung movie ni Jay Cabal, yung Sagot Ko Ang Buhay Mo. Yun, ako yung pinaka Villain. villain doon. Yeah. Sagot ko ang buhay mo. Yun, ang paborito ko rin yung na yun, kasi at least doon, natupad yung pangarap ko ng goal ko na maging ang role ko is kontrabida. Magkasama Kasi pala kayo ni... gusto ko yapakan yung Magkasama pala kayo ni Sir Jeric. Sir, nagkasama na kayo, no? Oo, yun so, nga. so pwede pala kayo sa tirador. Oo. Yung gagawin namin. Yeah. Gusto ko yan. Siya. Sir Jeric. Ako yung titira rin. Mali natin, di ba? Uh-huh. Who knows? Yeah, Oo. sige. Boss Jeric, baka Baka naman. gusto mong i-consider yung reunion natin, di ba? I'm open. So, available. Oo nga, no? Ikaw pala yung doon, sir. Isang malaking karangalan ulit sa akin yung magkasama tayo. Yeah. Why not? Di ba? So gagawin yung tirador. Yes, gagawin po namin ngayong, hopefully ngayong February na. February, With the okay. Direct Juan de la Okay. Cruz. Shout out Direct Juan. Aha. Ayan. And Sir Jeric, syempre. Mhm. Sana malapit na yan. Abangan po ninyo. Starring Jeric Rabal, Jack Roberto, Aramina. Okay. Ayan. Oh, si Ara. Ibabalik ni Direct Juan yung traditional na Filipino action. Okay. Good. So magandang konsepto. Speaking of Ara, si Ara din, nagkasama din kami niyan sa sa Viva. Tapos nagkita ulit kami sa Regal. So, yun. Bago ako nagligaw na bala, yun nga, yung ginawa namin yung starring role ni Ara, yung Init sa Tag-Ulan. Ay, hindi ko napanood yun. Panoorin mo. Napanood ko yata yun. Mainit yung Aramina yan, Oo. syempre. Mabait yan si Miss Ara na Yeah. namit ko na rin. So, paano yun, sir? Yung career ninyo? Paano kayo minto sa movie? Di ba lumipad kayo ng US? US, yeah. Ano nangyari? Decision nyo ba yon o ano ba? Kumbaga parang, alam mo, minsan, may mga sa buhay natin na Hindi nasaan? Ganun? pwedeng hindi inaasahan or sabihin natin may ibang plano ang Diyos. Okay. Yun. Kasi nung time na yon, born again na ako eh. Pero during the time, I can consider myself yung sinasabi sa Bible na the prodigal son. Yun. Kasi nangyari, challenge ko ang Diyos. Parang gano'n. Opo. Sabi ko, kailangan ba lahat ng Kinwestiyon gagawin mo. ko? Oo. Kailangan kong i-consulta sa iyo, di ba? Lahat puro ayon sa iyo, di ba? So, challenge ko yung sarili ko na maging successful ako kahit hindi ko inaano sa Diyos, di ba? Pero it turned out na maging successful na ako, naging bida ako, pero dumating yung point na yung success is like empty. Yung ganun, parang yung yung parang katulad ng halimbawa ikaw haligi ng bahay or ama na kapag bumibiyahe ka ng malayo, pagbalik mo mayroon kang baon, pasalubong. Pero siyempre yung pasalubong mo may dadatnan. Opo. May pamilyang dadatnan. Okay. Ako namumuhay akong mag-isa nun eh. In-isolate ko yung sarili ko dahil inihiwalay ko yung sarili ko. Nag-concentrate ako sa pelikula. Career. Sa career, yeah.
mga kamag-anak ko, wala akong contact sa mga kamag-anak ko, sa mga friends ko. Talaga? Talagang sa showbiz, Focus. talagang nag-focus ako para ano. Pero yun nga, naging bida nga ako, pero dumating yung point na yun nga, successful na wala kang pag-aalayan nung Success mo. Yes, parang may pasalubong ka, pero wala ka Kanino naman. may bibigay, ganun. Oo, Parang ganun. wala. Sinong papasalubungan mo? Parang ganun. Okay. Is that feeling. And then dumating yung point na nakipagbati ako sa Diyos, tapos nagbati na tayo ulit, sabi ko gano'n. Tapos nanalangin ako. Sabi ko gano'n, sabi ko, Lord, nung time na yun, Lord pa ang tawag ko kasi hindi ko pa alam. Sabi ko, kung hindi mag-glorify ang pangalan mo dito sa ginagawa ko, alisin mo ako. So, dinilig ng Diyos yun. So, nagkaroon ako ng problema sa Regal, ito na nauso yung pito-pito, hanggang sa dumating yung point na wala na akong trabaho. Hindi na nila ako binibigyan ng trabaho. Siguro dahil dun sa yung sa comment ko dun sa opinion ko tungkol sa pito-pito, yung gano'n. Tapos, meron pa nga kaming dapat na gagawin ni Philip Salvador. Oo. Nagsushooting kami sa Antipolo, yung ano dyan, Antipolo Hotel na abandoned. Okay. So, nagkita kami ng yung kapatid ni Ipe, yung production manager. Anyway, so sabi, Mon, sabi nga, buti nandito ka. Hinahanap ka ni Ipe. Sabi niya gano'n. Bakit? Kasi meron siyang gagawing pelikula. Ikaw ang kontrabida. Sabi niya, ikaw ang gusto niyang kontrabida. So, palitan ng number, gano'n. Tapos, after that, isang buwan, news blackout. Nakita kami sa Magnetic. Sabi ko, ano na nangyari? Sabi niya, Mon, may tumabla sa'yo. Doon ko na na-realize. Ganon. Oo. Doon na ako nag-isip na lumabas na ng Pilipinas. Yun yung nangyari na yun. Yun ang nangyari na yun. Anong na-realize nyo? Na walang kukuha sa akin. Walang kukuha sa akin. Ganon. Yeah. Ang mga project ko na lang doon, mga independent na TV. Ano po? Yun na lang ang mga project ko noon. Yung mga teatro, yung mga kaibigan ko sa teatro. Yun na lang ang project ko. Pero movie-wise, Wala na. So, nag-usap na kami ng wife ko, sabi ko, labas na tayong Pilipinas. So, nag-apply ako, Canada, tapos pangalawa, US, sabi ko, kung alin yung mauna, Doon kayo. doon, nauna yung Yes. US. So, lipad kami, boom! Walang paalam, walang despedida. Talaga? Pagkalabas nung visa, Anong year po yun? 2001. 2001, ang tagal na, 2001. April, hindi ko makakalimutan yun. Dumating kami doon, April. Yun. Paglabas ng visa, solicit kagad, bakas, pamasahe. Oo, wala nang disperse. Kahit Simon nga, hindi na ako nakapagpaalam eh. Tapos, so, it turned out na, kumbaga, first chapter ng buhay ko yung na-involve ako sa showbiz. Nung napunta ako sa, US. sa US, yun yung panibagong chapter ng buhay ko. Talagang totally walang showbiz. Yun. Diretso. Hindi ako nakapag-connect kahit kanino, kahit sila Vina Morales pag pumupunta doon, yung mga kaibigan kong mga artista, nalalaman kong pumupunta sila, hindi ako nakikipag-connect. Bakit? Kasi nga, ayoko nang ma-involve ulit. Ibig sabihin, panibagong chapter ba? Na Kumbaga, walang showbiz. yung pag-alis nyo ng Pilipinas, sinama nyo na yung paglimot sa showbiz, parang Hindi gano'n. ko naman talagang sinantabi nyo na. Parang gano'n. Kumbaga, yeah. So Set doon, aside na. Yeah. Panibagong chapter. New It's like a new beginning. Nung nandun ba kayo, wala bang mga offer? Meron at meron siguro. Paminsan-minsan may kaibigan ako na direktor doon, nag-aral doon na pumunta dito, si Direk Enzo. So nagkaroon siya ng isang maliit na doon na parang niya sa school yata yun. So yun lang ang tikim ko ng doon ng shooting, pero maliit lang yun. Hindi talaga full length.
Yeah. For Pero talagang totally walang ano, kahit kahit sa Hollywood, hindi ako nag ano, hindi ako sumubok. ilang taong kayo sa US, sir? Dumating kami doon 2001 eh. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon 25 years. Yeah, 25 years. Sa 25 years na yun, hindi niyo ba na-miss ang showbiz? Na-miss ko talaga. Yung pagharap sa camera, yung action, tsaka Acting. yung camaraderie, yung mga co-actors mo, tsaka yung mga crew, yung mga ganun. Mm. Acting-wise. Mm. Actually, napapanaginipan ko nga eh. Talaga. Sa panaginip ko, ang director, si Direk John pa nga eh. Boy pa si Direk John on. Tapos, ang eksena, ako yung bida. Mm. Ako yung bida. Tapos, pagising ko, uy, panaginip lang pala yun. Tapos, sabi ko, tika muna, akong bida. So, haharap ako sa salamin. Pag titinong kay Icho, sabi ko, mukhang malabo na yun. Panaginip lang pala. Panaginip lang. Ibig sabihin, sir, mahal nyo pa rin yung... Of course. Mahal niyo yung acting. Oo. So, Kasi, that means... nung time na nasa showbiz ako, sabi ko, dito na ako tatanda. Gusto ko sa showbiz ako tatanda. Okay. Parang katulad nga ni Tito Eddie. Hanggang sa mamatay siya, talagang Oo. nagsushooting pa rin. May pera diba? naman, di ba? Oo. Kumbaga, passion niya na talaga eh. Yun ang talagang inspirasyon sa akin. Yan, sila Tito Eddie, sila Bossing Paquito, yan. Na talagang hanggang sa tumanda sila, nandyan. Hindi nila iniwanan. So yun ang mga gusto kong sundan na yapak. Dati. Sila Tito Eddie. Yeah. Siguro kung naging maganda lang naging smooth lang yung career ninyo, sa palagay nyo ba, lilipad pa kayo ng US or hindi na? I think, Hindi, no? hindi. Hindi nyo may isip na umalis, no? Kasi, pero hindi ko makikilala ang Diyos. Ayun. So yun yung I think na Blessing in disguise. blessing na kasi Nangyari. yun nga yung panalangin ko. Okay. Diba? So yun yung nangyayari na inalis niya ako doon para doon nakilala ko siya ng lubusan. Malayo ba yung pinagkaiba nung Raymond Keanu noon tsaka yung ngayon? Oo. Talaga? Ang layo, ang laki. Nung hindi nyo pa nakikilala Oo. ang Diyos? Kasi nung kilala ko, pero hindi ko masyadong kilala. At iba ang pagkakakilala ko noon. So, blessing in disguise kasi siguro kung naging maganda yung resulta ng pelikula kung hindi ko nabala, baka iba ang takbo ng buhay ko ngayon. Lifestyle, yung gano'n. Siguro, drugs dito, Opo. drugs doon, alak dito, alak doon. Hindi naman siguro lingid sa kalaman natin yung hindi ko naman nila lahat, di ba, na yung iba na sa drugs, di ba? Baka ganoon din ako. Kumbaga masyado kang sa kasikatan, ganoon, or sa luxury. Siguro, sabi ng Panginoon, dito ka na lang. Oo, kumbaga parang, alam mo yung inahin na may mga sisiw, di ba? Okay. Kapag mayroong predator, halimbawa, agil lang gano'n, kupin niya yung mga, Tatago ka niya. igagano niya yung mga sisiw eh. Tapos mayroong isang Lalayo. umiwalay, pupuntahan niya yun, igagano. Ganon ang ginawa sa Aakayin akin. niya. Oo, Akakayan niya. ganon ang ginawa ng Diyos siguro sa akin na sandali. Dali. Medyo parang malapit ka nang lumagpas sa boundary. Yun. Yun Dito yung eksaktong explanation. Tatapong kita doon. Halika dito, doon ka sa US. Sige, para magkaroon tayo ng bonding. Kumbaga, plano din lahat talaga ng Yes, Diyos. plano ng Naniniwala Diyos. ako dyan. Meron siyang ibang plano para sa akin. Yeah. Meron talaga tayong sa buhay, gusto sa buhay na gusto natin pero hindi talaga para sa nangyayari, atin. Pero talagang mayroong Oo. ibang ang Pero merong yeah. ibang plano ang Diyos na ito para sa iyo. Yeah. Naniniwala ako diyan. Kailan lang na topic natin yan, no? Kanino kay? Sa church. Napag-usapan yan. May Yeah. plano ang Diyos, kaya wag mo ipilit yung gusto mo. Meron talagang plano ang Diyos para sa iyo. Parang ganon. Yeah. Script. Yung script, may script ang Diyos. Kaya yung script, Yeah. Naniniwala ako doon. script mo, medyo may script ka ng buhay mo. Oo. Which is na Hindi tutugma. babago. Nag-align doon sa Oo. sa script ng Diyos para Yes. sa iyo. Oo.
Ngayon dumating doon sa point na, optika muna, hindi na ito, halika dito ka. Ganon. So, spiritually, malaki ang naging sa akin nung napunta ako sa US. At yun din yung isa sa mission ko kung bakit ako bumalik dito. Para kung ano yung natutunan ko doon. Anong mission po? Magtayo ng ministry. Okay. Kaya kayo bumalik dito? Yeah, magbubuo umpisa ng Bible study. Una sa mga pamilya ko. Opo. Tapos sa mga friends, sa mga kaklase ko. So yun yung isa sa mga mission ko na bakit ako bumalik dito. Siyempre, actually, yung pagbalik sa pelikula, wala sa isip ko nung pumunta ako dito Opo. Tapos, pangatlong araw nang dumating ako dito, minessenger ko si Raul Arellano, stage actor niya. Lumalabas din yan sa... Yes, naalala ko na. So, sabi niya, pasyal ka dito, sabi niya sa farm niya sa Batangas. Sabi niya, tama-tama, nagsushooting ako ng MTV ko, sabi niya ganun. Ganun ba? Sabi ko ganun. Sige, baka meron kang role para sa akin. Sabi ko sa kanya, oo, sabi niya, yung role ko, sabi niya, ibibigay ko na lang sa'yo. Sabi niya gano'n. Kasi siya rin ang director So, meron siyang part doon, yung binigay niya lang sa akin. Okay. So, nagpunta ko doon, nag-shoot kami for 25 years. Sabi sa akin ni Raul, pare, sabi niya, parang hindi ka nawala Sabi niya gano'n. Talaga? Parang kahapon ka lang umalis. Sabi niya gano'n. So, sa akin yun, nag-trigger yun sa akin na, teka muna, so, kumbaga sa may asim pa ako, gano'n. Meron pa akong asim, yeah. So, kumbaga yung aandap-andap na ningas, biglang, Okay, nagkaroon kayo ng... nag-spark. Okay. Sabi ko, tuntuwa siya dun sa turnout ng namin sinyot namin na MTV niya. So, doon na nahukay yung Nabuhay yung hilig. Nabuhay yung Passion. yung sabi ko, teka muna, sabi ko ganun. Yun So pagdating ko, ilang araw lang meron na. Kumbaga parang icebreaker ba? Opo. Wow, sabi ko, wow. Parang magandang magandang sign ito So doon na So yun nga, yung nag-isip na ako. Doon nyo na-realize na parang gusto nyo ulit bumalik. Yeah, tapos nung pinicture mo nga ako sa vlog mo. Tapos nakita ko yung mga comment. Ganda na. Ang daming nagre-request. Sabi ko na-inspire naman ako kasi Opo. yung sa kabila nung absence ko sa showbiz. Marami pa lang naghihintay din sa akin. Hindi nyo alam, no? Hindi ko alam. Yeah. So, isa din yun sa nag-inspire sa akin na bumalik. Na ipagpatuloy. Subukan ko, wala namang mawawala. Tama po, Diba? tama. Wala namang mawawala. I'm sure maraming nanonood ngayon na mga... So, just in case na mangyari yun, so, this is gonna be yung third chapter. Yun! Hopefully talaga. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ano nang gagamitin yung pangalan ngayon, sir? Yung piano pa rin ba? Ngayon this time, gusto kong gamitin yung totoong pangalan ko. Which is yung Raymond Eclarino Igango. Yan. Gusto ko po makilala nila kung sino talaga ako, kung ano talaga ako, at kung ano yung talagang I think na ang mga fans o yung mga audience, yung mga followers mo is they can relate with me. Na parang gano'n na kasi yung gusto ko yung pagbabalik ko maka-inspire. Yeah. na sa ganitong edad na meron pa rin chance, di ba? So, meron nga ako iniisip na series na vlog Ang title is Transformation at 60. Transformation process
at 60. Tapos may subtitle na Age is not a limit. Ayos ba? Ace is just Magandang title ba yun? maganda yun. Age is not a limit. may question ako, sir. Sorry kung itatanong ko to Okay. Nilabas ko yung finisher ko kayo, yung short video lang. Yeah. 'Di ba sa Facebook page natin. Yeah. Na-notice nila yung balbas. Aha. Tapos long hair. Okay. Ang dami rin, kung hindi ko nilagay talaga yung old photo nyo doon, Aha. yung iba hindi nila Ma-recognize. Siya pala si Raymond Quijano. Sabi, ang haba ng balbas niya. Tatanong ko lang, sir. Ano to? Fashion po ba to? O kasama ba to sa religious belief ninyo? Bakit po? Siguro slightly may connection sa spiritual. Pero itong pagpapahaba ng balbas, it turned out na sabi ko, ito yung natural ko eh. Di ba? Ito yung nilikha sa akin ng Diyos eh. Bakit mo puputulin? Ito, hindi naman bakit. Kumbaga parang, kasi nung itong time na nasa showbiz ako, ang bigote ko ganyan lang, guhit lang eh. Yes, nga po. Yung parang mukhang limahong, tapos yung isang kapiraso lang ditong ganon. Limang. Ang ginagawa ko nga, hindi ko alam kung totoo yun o ano, sabi nila, para tubuan ka ng balbas, sabi nga, ahitin mo. Ginagawa ko, inaahit ko pa yan eh, para tubuan ko ng balbas. Gusto mo talagang tubuan, sir? Hindi, kasi Kumapal. minsan na, siyempre sa pelikula, gusto mo mag-iba-iba ng karakter eh. Okay. Di ba? Apo. So, natapos may makinis mukha, minsan may bigote, minsan may balbasarado. Gusto ko yung karakter ko naman, pag hiningi ng eksena, yung balbasarado. Inahit ko yan para magkabalbas ako, para ano, sabi ko, ibang karakter naman. So, nung time na yun, hindi ako magkaroon ng balbas. Oo. So, Parang siguro, Oh. nung ano, kasi sa Amerika, araw-araw ako nag-aahit eh. Opo. Oo. Tapos minsan, nakaligtaan kong mag-ahit, hindi ako nakapag-ahit, nakita ko may mga tumutubo. Tsaka dito, uy, sabi ko, mukhang may balbas. Pinabayaan kong tumubo. Hindi kasi yun na. Tapos, sabi ko, nung pinabayaan kong tumubo, sabi, pahabahin ko, yan, gusto ko nga, ganyan pahaba eh. Oo. So, ano pala, kumbaga noon pa, gusto nyo na siyang magkaroon kayo ng balbas. Dati pa. Oo, so para, kasi, kapag buo mo ganon, Karakter yan eh. makakapag-create ka ng iba-ibang Opo, karakter, tama, diba? tama. Minsan, gusto mo yan lang, di ba? Or gusto mo, yung goatee lang na ganon. Opo. O yung iba naman, yung aahitin lahat, dito lang matitira, yung ganon. Opo. Yung para may iba-iba yung, Tama nga naman, tama. yung Ayun pala karakter yun. yun. O yan, nasagot na yung katanungan nyo ha. Yeah. Kinapalan ko na yung mukha ko para sa inyo. Ang dami nagtatanong, hindi ko naman makasagot yan. Siyempre si Sir Raymond ang makakasagot niyan. At saka ginagawa kong joke to, sabi nga nun. Mga kaibigan ko, sabi na, ahitin mo nga yung balbas mo, ang pangit-pangit mo na. Yun nga ang idea eh, sabi kong gano'n eh. Para wala nang magkagusto. Yan. Ginagawa kong joke sa asawa ko. Ayaw mo noon, wala kang sakit ng ulo. Oo di ba? nga, no? Makapagpahaba na nga rin. Pag pogi ako ulit, di. Sir, ano tawag dito? Ito, yung huling kayo po ba kung halimbawa may mga offer sa movie? Go. Yeah, Movie or TV, gano'n? Yeah. I'm so hungry. Yan ang magandang so, i-cast. Yung hungry, yung ang sarap niya, i-casting yan. Miss na miss ko na yung aksyon, yung Apo. pagtalon, yung Apo. martial arts, yan, kami Monsur, yung kumbaga parang nag-sparring kami, gano'n. Nakakamiss. Namimiss ko yung mga yun, yung aksyon. Yeah. So, kumustahin nyo yung mga kaibigan nyo? Like, nabanggit nyo si Sir Monsur, yung mga close friends nyo sa pelikula. Yeah. Lalo na. Yeah, na-miss ko nga kayo. So, yun nga, humihingi ako ng tawad kasi hindi ako nakapagpaalam sa inyo nung ako'y umalis. Dahil talagang, biglaan yung pag-alis ko noon. Tapos talagang, nung pagdating sa Amerika, talagang in-isolate ko yung sarili ko sa showbiz. Talagang gano'n. And then, andito akong ulit ngayon at makikipag-ano sa inyo. And hopefully na magkasama-sama tayo ulit. Yun. And I'm looking forward sa
meeting namin ni Mon. Abangan niyo po yun, ang reunion ng Bangis. Uy, Bangis Cast. oops, nasabi. Uy, ito na. Sikreto ba yan? Hindi, okay lang. Sorry. At least aabangan nila. Abangan nyo yan. Sir, lastly na po, pasalamatan natin yung mga viewers natin na nag-aabang nitong kwentuhan na to, no? Right, Siyempre, unang-una, nagpapasalamat ako dahil sa inyong walang kamatayang pagsuporta. At hanggang ngayon ay naniniwala at sumasampalataya sa aking kung ano yung aking Kakayahan. kakayahan at kung ang yung munting na i-contribute ko sa industriya sa pinilakang tabing. Lalim nun ah. Pinilakang tabing. Sa sining ng pinilakang tabing. So, nagpapasalamat po ako sa inyo at I'm hoping na itong suportahan niyo ako just in case na ako po ay makabalik, at saka si Rai TV na patuloy po kayong sumubaybay sa kanya. Malaki po ang impluwensya niya sa mga katulad ko. Marami na po siyang mga natulungan na kanyang mga in-interview na nakabalik, mga kanyang mga nakapanayam. So, patuloy po nating suportahan ang Rai TV. At sa mga kaibigan, sa mga fans yan, maraming salamat. Maraming salamat. Alright, maraming salamat. Ladies and gentlemen, Sir Raymond Quijano. Sir, thank you very much mo sa... Thank you, maraming salamat. Thank you po, ang dami kong natutunan. Dahil nagawa niyong magmula sa Manila, pumunta dito sa aming Zambales. munting paraiso, sa Zambales. From Quezon Talagang City to Zambales. Pinag-aksayan niyo ng panahon Walang at oras na pumunta dito sa kabila ng mga traffic. Ako naman, sir, meron namang isang salita. Yun ang mga importante, yung word of honor. Pag ano yan kapag kailangan, pag nagbitaw ka ng salita, gawin mo kasi Yeah. para magkaroon ng respeto rin sa Yeah. kausap mo. At saka yun yung number one Word of sa honor. showbiz, yung meron kang ang tawag nila doon, professionalism. Professionalism. Yeah. Importante yun. Kahit gaano ka pa kalayo, basta sinabi ko pupuntahan kita, pupuntahan kita. Amen. Amen! Okay, maraming salamat mga Dre. Isang you. palakpakan naman dyan, live audience. Woo!